Praise, ayan, good morning po sa ating lahat. So meron po ba kayo napapansin? Sa unahan, okay, so magkakaroon po tayo ng question and answer this morning regarding po sa ating series na Transform Life Through the Storm, okay? So, in the last week, we learned about the life of Jonah, kung paano po ginamit ni Lord yung life ni Jonah to fulfill the purpose. And last week, shinare din po sa atin ni Pastora na kapag nasa boat tayo ni Jesus, there is peace. And this morning, meron po tayong muling matututunan and I'd like to call, meron po tayong makakasama this morning. So palakpakan po natin si Lord sa buhay na Ate Rian Mones, Ate Gelay Lopez, and of course, our beloved Pastora Sarah Jane Verana. Good morning po. Isang nga dyan kape. Tsaka mani. Kinakabahan ako. Magandang umaga. Anong masasabi mo, Kat? Kinakabahan po kami pero mag-song number po muna kami dito. Praise and good morning po. Ayan, muli sa hindi po nakakakilala ko po si Ate Kat. At Gelay po. Gelay po. Pasensya na po. Okay. Ako si Alex. Okay. This time, no, medyo binago lang natin yung approach or presentation ng ating message, but we are still talking about transformation series, no, yung a changed life through going through the storm. We have learned naman na lahat tayo din talagang nakaka-experience ng storm in life. And we have learned na ang storm meron talagang purpose. Kung nakaka-experience tayo niyan, itong mga nakaraang araw o mga nakaraang buwan, it means God is encouraging us na meron talagang purpose si Lord. And ang importante lang talaga is how we respond to the life storm. Kaya yon. Ate Kat, ikaw ba may storm ka? From anong signal po ba kailangan? So meron po tayong mga storm and meron nga din po ako nabasa no na the storms aren't fun. So whether sa physical personal life natin or even the sea. And yet we learn storms. We learn lesson through the storms that we never would learn if life were always calm. So, ginagamit po ni Lord yung mga storms natin in life. Ano ba yung mga storms na to? Yung struggles, yung pain natin para meron tayong matutunan. And this morning po, meron po kaming mga pin-repair na questions. Ayan, para po sa inyo na hopefully makarelate din po tayong lahat. Pero before that, let us pray. Ask natin si Ate Rian to pray. Si engineer. Sige po, let's pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat for this day na binigay mo sa amin, Panginoon. For another day to receive your message. At hayaan mo, Panginoon, yung mensahe mo patuloy pong ma-receive ng bawat isa sa amin. Let your word speak to our hearts. And Lord, meet us in our midst. Ikaw po'y mag-minister sa bawat isa sa amin, Panginoon. I know you are doing something sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi aksidente na kami yung makakarinig, Panginoon, na iyong salita ngayong araw, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Continue to guide us, Panginoon, at patuloy mo kami dalhin, Panginoon, to the place where you want us to be. And hayaan mo patuloy namin, Panginoon, na maging matatag yung puso namin as we go through the storms of this life, Panginoon. Because in these storms, you have something to teach us, Panginoon. We have something to learn. And patuloy mo kami dinadala dun sa growth and maturity, Panginoon, na pinrepare mo para sa amin. Maraming salamat po. Bless this day, bless your word, and bless your people. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Sige po, unahan ko na po.
no? Very clear po, no, na sa Bible talaga, ang Diyos ay pag-ibig, mapagmahal. So God is love. Pero ito po yung first question na pwedeng tanong din po ng karamihan, why would a loving God let us go through the storm? Kaya ka nandito yan ko. Sagot talaga. Yung answer dun sa question mo, nandun din sa question, why would a loving God would let us experience storms? Because He loves us. So, yun lang yun, no? Yung wag natin i-misinterpret yung pagmamahal ng Panginoon dun sa konteksto na ito-tolerate niya tayo or ibe-baby niya tayo, 'di ba? Na wala tayong pagdadaanan, that life would be so easy. No, pero parte ng pagmamahal sa atin ng Panginoon, yung meron siyang gustong ituro kasi nga dadalhin niya tayo dun sa growth and maturity kasi hindi lang tayo hindi lang tayo pang madaling buhay, hindi lang tayo yung pang happy-happy lang, no, but we are living lives of purpose at I believe talagang we will only be able to live a life of purpose through the storms na ibinibigay sa atin ng Panginoon kasi nga doon tayo matututo and doon tayo mag-grow. Yes, doon tayo mag-grow. So yung buhay kasi natin hindi lang pang sarili natin. That's why talagang dinadala tayo ng Panginoon doon sa next level ng buhay natin. To add to that, para yung mag-add doon sa answer ni Rian, kasi storms also exposes us. Kung yung sinabi ni Ate Rian na we have a purpose, God loves us and to bring us to the life purpose, yung purpose kasi natin, of course, to do the plan of God. And it's big, no? Napakalaki niyan. Kaya sabi, 'di ba sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So that plan is so big, it's so amazing, it's so great. And kung yung isang tao i-handle na yung plan, yung purpose ng Lord sa life niya, kung hindi siya mahahumble, he or she cannot handle the plan of God, the amazing plans of God in his life. So kailangan talaga, you have to go through the storm. Kailangan talagang dumaan ka muna din sa bagyo ng buhay, yung mga trials natin. Ano ba yung mga storms na yan? Yun nga yung mga trials, testings, and also, kasi yung storm kasi, it also exposes who we are. No? Sometimes, we believe na kaya na natin, kasi meron tayong education, diba? Meron tayong pera, or we are successful. Pero, God allowed the storm para i-expose din tayo na unang-una hindi talaga natin kaya, nasa sarili lang natin. So what good about sa storm in life, it exposes us and it reveals who God is sa buhay natin. So para pag dumating ka na sa point na ibibigay na, which is talaga namang plano ng Diyos na ipagkatiwala sa atin yung malalaking bagay, magagandang bagay, kasi it is written in Jeremiah. Kaya lang, kailangan ready tayo. We need to be ready. No? Kasi pag hindi tayo ready dun sa position or dun sa possessions, no, na ibibigay o pagkakatiwala sa atin ng Panginoon, it might destroy us. It will lead us to pride. Katulad na nangyari kay Lucifer, no? Hindi niya na-handle yung promotion or yung position na meron siya. Kaya yung storm, it's a blessing actually para una-una talaga sa atin. Kasi it keeps us on the ground, no? It levels us doon sa lupa pa rin na alam natin na kung saan man tayo makarating, it is the Lord. Yan. So yan, katulad po ng sinabi ni Pastora, that storms are blessing sa life natin. So kapag nag-undergo through the storm tayo, merong growth, merong maturity, merong mga na-expose sa atin. Katulad nga po nung, nabanggit po last night ni Gelay, na yung sa normal na ulan, di ba, usually after ng ulan,
doon lumilitaw yung mga kalat. So, merong talagang purpose si Lord dun sa mga nararanasan natin. Katulad po nung sinabi sa Romans 8:28 that all things work together for good. So whether it is good or bad, meron pa din talaga tayong matututunan at meron tinuturo sa atin si Lord. Ang mahalaga nun is that yung prayer natin, Lord, I don't want to miss anything. Kung ano po yung gusto mong matutunan ko in this season, whether painful man yan or anything, Lord, allow me to learn it. No, dapat matutunan po natin. Kailangan talaga, life storm, may natututunan. Hindi ka nag-blame, playing, victim or nagbe-blame ka sa ibang tao. During the storm, it is always good to ask, what can I learn from this? Hindi mo i-blame yung kung sino man yung parents mo or yung anyone na nag-bring sa'yo ng pain or hurts. Pero you can ask God, Lord, anong pwede ko matutunan dito? And one thing also, ang good sa storm kasi, it keeps us human. Yan, mahalaga yon yung, di ba sabi ko, it keeps us to the level ground. Tapos, natututo din tayong umunawa sa iba na pwedeng makaranas din ng storm in life. Kasi pag wala tayo, sometimes we become judgmental. Nagiging judgmental tayo sa iba, di ba? No, halimbawa, kung magde-disciple tayo, bago talaga tayo bilang leaders, bago tayo maka-minister sa iba, tayo muna talaga mag-go through the pains, the sufferings, or the testings. Otherwise, you cannot understand other people. Hindi mo maiintindihan yung ibang tao na nakakaranas ng storm in life. No, kaya madaling sabihin na, kaya mo yan. Okay lang yan. Yan lang. Diba? Pero pag ikaw nakaranas ka, ikaw mismo, diba? Halimbawa, sa bagyo, hindi ka naka-experience ng bagyo, hindi mo ma-explain, ano ba bagyo? Ano ba kalakas yung wind? Ano ba ang delubyo nito? Ano bang result nito? Ano bang dinadala nito? Pero pag ikaw mismo, na-experience mo na nandun ka sa storm, katulad halimbawa sa riverside, mabaha po doon hanggang leeg. No? I know the feeling na bahain ka hanggang leeg, tapos ano din ka, di ba? Hampasin ka ng malakas na hangin. So I know the feeling. Pero pag hindi ka naka-experience ng storm, pagtatawanan mo lang, para naman sila, di ba? Kaya yung storm, it connects us to people. It connects us to people. Kaya, magiging mas effective ka. Magiging mas effective ka rin makakonect sa ibang tao. Ayan. Sa akin po yung, grabe akong mahal ng Panginoon na mas pinipili niyang masaktan ako kaysa maging mayabang ako. So, ganun din pala ang pag-ibig ni Lord na mapapasalamat ka na lang, Lord, salamat kasi nandito ako sa sitwasyon ng buhay ko kung saan totoong tao pala ako. Tao ka pala. Totoo pala to. Parang normal lang pala na masaktan, normal lang pala na may pinagdaanan. At totoo yung pain, pero totoo ka rin, Lord. Ayun. So, ayun po yung, maraming salamat po. Ayun po, kung meron mang unang nakakaunawa, si Lord po yun. So, next question. Pero sometimes, di ba, hindi ganun agad yung response natin na hindi tayo grateful or hindi tayo thankful na, Lord, buti na lang, meron akong storm or meron akong pinagdadaanan. Sometimes sa atin, nagtatanong po tayo. Tama? Nagtatanong tayo, Lord, bakit ko ito na-experience? Or nasan ka, Lord, during this storm? So yung question po is it okay to ask or to question God during the storm? Is it okay to ask God? Yes. It's okay to ask God kapag naka-experience ka ng storm. Ang naman dyan, kasi baka kasi nalilito tayo or meron confusion dun sa asking God and doubting God.
So, magkaiba yon. Okay lang magtanong, ang hindi okay yung magduda tayo dun sa kapangyarihan ng Panginoon. Kasi, alam niyo po, normal lang naman sa atin magtanong. Actually, dapat nga magtanong tayo. Kasi yun nga yung sinasabi ni Ate Kat sa ni Pastora kanina, no? Na kailangan ang perspective natin when we're experiencing storms, Lord, ano ba yung tinuturo mo sa akin? So, yun dapat lagi yung itinatanong natin sa Lord. 'Di ba? So meron talagang question na magpa-pop up sa mind natin, no? Pag hindi tayo nagtanong, it makes us prideful because we are pretending that everything is still under our control. No, so parang inaano natin, sinasarili natin na kaya ko to, hindi ko kailangan si Lord, hindi ko siya kailangan tanungin bakit ko to nararanasan, hindi ko siya kailangan tanungin kung ano yung tinuturo niya sa atin. No? Kasi actually si Lord nga lagi siya nagtatanong because He wants to hear it directly from us. So tayo, kasi God is a personal God, so we can ask Him and He will always answer us because He hears us. Okay? So magkaiba yun. Huwag tayo ma-confuse dun sa asking God and doubting God. Kasi kahit yung mga disciples na nagtanong sila, di ba, hindi naman sila pinagalitan ng Panginoon, pero ang tinanong sa kanila ng Lord, nasan yung faith mo? So, yun. Ayun po. Yung asking or questioning, parang kinu-question mo yung kanyang pagka-Diyos. Yan, iba yun yung nagtatanong ka, nag-inquire ka kay Lord, na Lord, why this happened? You want to learn from God. Pero yung doubting Him, yun nga, yung kinu-question nyo yung kanyang pagka-Diyos, that's different. So, okay lang naman magtanong. Mas maganda nga na sa Diyos tayo magtanong. No? Lumapit tayo sa Diyos. Actually, He encouraged us to ask. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Hindi lang naman yan sa material na bagay tayo mag-a-ask. No? Or magsisik kay Lord. Kahit yon during the life storm or trials in our family, di ba? Minsan may mga storm sa family na na-experience, kung anak ka, you can ask God instead of going to your barkada, no, yung inaano mo, yung nagpe-pretend ka na okay, tapos pero magiinom ka, no, or you will do something na para makalimot. Para makalimot, hindi mo makakalimutan talaga yung problema. Kasi pag-gising mo, yung pa rin yun. So it's better to seek God and inquire from Him. And actually, God answers. God answers. And I remember, sabi din po ni Pastor Alan, na the moment that we ask the Lord, mas nare-reveal kung sino siya sa buhay natin. No, mas nakikilala natin si Lord. So, dapat ano din po talaga, tama yung puso natin when it comes to dun sa storm. And katulad dun sinabi ni Pastora Sarah kanina, it reveals who we are. So, kung merong mga dapat tapyasin dyan during the storm, na-expose yon. Na-expose kung prideful tayo, na-expose kung meron tayong maling pagtingin sa sarili natin, sa ibang tao. So, it's really okay to ask the Lord. And si Lord kasi yung right person eh. Baka pag nagtanong tayo sa ibang tao, gatong lang yung ma-receive natin. Di ba nga si Eva, na-mislead siya kasi she talked to the wrong person, to the wrong person ba 'yon? Diba? Iba yung kinausap niya eh. No? So, hindi siya yung tamang source of information. So, it's better to go to God. No? Even when you are doubting in life, when you are afraid, when you are imperfect, when you are failing, when you are committing mistake, it's better to come to the right source of information. And that is God. No? Kaya si Lord, pag lumapit tayo, come as you are. Come as you are. Hindi ka pupunta na pag okay ka na, no, pag matatag ka na, pag nakabangon ka na. Hindi. Habang nakadapa ka, kung kailangan mong gumapang papunta kay Lord at tanungin siya, mag-inquire ka. Then, di ba si David, when he was weak, during the time, saan ba yun? Yung Ziklag. Di ba yung sa Ziklag, yung kinidnap lahat ng yung asawa nila, tapos yung mga anak,
kinuha lahat ng mga ari-arian. That was yung sobrang, one of the weakest moment ni David. Umiyak talaga sila. Pero nag-inquire siya sa Diyos. Nag-inquire siya sa Diyos. So, sumagot naman ang Panginoon. Kaya, the best source of answer or information kay Lord. Kay Lord yan. Through the Bible, through the pastors, through prayers, through leaders. Kapag ka-doubting ka or don't try to solve it to yourself. Or wag mo rin siyang sarilinin. Minsan kasi, kailangan din talaga natin ng someone whom we can talk, pero dapat talaga right source of information. Yun. Naalala ko po, para po sa kaalaman ng lahat, and even ako po, kami, may pinagdadaanan ngayong storm na parang ako unang iiyak. Parang Magbibilang kami dito kasi una iyak eh. yung nalaman ko na may gantong problema, ang naging response ko talaga is magpaka-busy sa trabaho. So parang kahit hindi bayad ang OT, gusto ko mag-OT. Hindi, bakit? Kasi nandun ako sa sitwasyon na ayokong makaramdam ng pain, ayokong mapunta sa, ayoko yung katotohanan na merong problema kasi hindi ako sanay. Parang ayoko. Sino ba gusto ng nasasaktan? Di ba? So, lalo sa personality ko, gusto ko laging masaya, gusto ko walang problema. Pero, merong inalaw si Lord na meron kaming pinagdaanan. So, busy ako sa trabaho. Tapos, pagkalabas ko sa gate ng aming opisina, nakamotor, bumuhos yung luha ko na totoo. Masakit na hindi ko to control. Na merong problema. Sabi ko, Lord, buti na lang umuulan, hindi halata, tsaka gabi. So, sumasabay yung luha ko doon sa, pa-uwi. Until na, hindi ko nakakaya. So, dinala ko sa panalangin. Doon ako umiiyak sa taas. And, dahil sa sobrang sakit, hindi ko na alam yung tamang words na ano yung sasabihin ko sa Panginoon. Pero buti na lang yung Diyos na pinaglilingkuran ko, kaya niyang i-handle yung iyak na kahit wala ng salita. And, yung mga unspoken prayers, hindi ko na siya masabi pa. Na, Lord, parang ang panalangin ko, maliman yung term ko, pero nauunawaan mo yung puso ko. And yung promise niya rin sa Psalms 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. So, yung tamang, sabi ko nga, buti na lang, totoo pala, yung mga taong may nagdadaanan, gusto na lang takasan. So, kapag walang silang mapupuntahan, pwedeng doon nila dalhin yung problema nila sa inuman, sa kaibigan, and buti na lang, nasa Jagia family ka. And buti na lang talaga na meron tayong Diyos na mahal tayo. Pero, parang may dumaday rin din po sa point, na pwedeng questions din talaga rin ng karamihan, na paano ko ba malalaman na kung etong storm na to ay bunga ng mga pagkakamali ko, na consequence or palo sa akin ng Panginoon, o etong storm na to ay inalaw ng Lord para ako ay mag-grow. So, ayun po. Gumanon eh. Okay. So, God makes no mistake. So, lagi natin naririnig, everything happens for a reason. So, lahat ng bagay na nangyayari po sa buhay natin ay merong merong purpose. So, walang aksidente, walang coincidence. So, lahat ay merong dahilan bakit natin nararanasan. At lahat yun kaparaanan ng Panginoon para may ituro sa atin. So, diba, sabi, diba, God is a sovereign God. So, everything is under His control. Nothing is beyond His control. So, lahat ng nangyayari sa buhay natin, alam niya. He knows everything na
nararanasan natin and He knows everything na mararanasan natin. Of course, meron talagang kasing consequences, katulad ng nasabi natin, Gale, meron talagang consequences because mahal tayo ng Panginoon but He is also just. No, so hindi niya tayo ito-tolerate dun sa wrongdoings natin, but dun sa consequences na yun, it's also His way of teaching us something. Kasi nga, again, paulit-ulit na namin sinasabi, kailangan kasi natin matuto. Kailangan meron tayong ma-learn because we need to grow. Okay, so kasama yun dun sa experiences. So wala naman na-waste. Di ba sinabi nga ni Pastora, God never wastes our pain. So meron pa rin yan purpose. And although magiging waste siya kapag wala tayong natutunan. So always make it your goal na every time meron tayong problema or meron tayong pinagdadaanan, talagang you inquire to the Lord, Lord, what are you teaching me? Lord, what are you making me realize? Lord, saan mo ba ako dinadala? Ayun. To know kung consequence yan or part ng plan. Kasi kay katulad ni Job, si Job wala naman siyang ginawang masama. He was a righteous man as the scripture described of him. So that's a plan of God to reveal God's glory. Lagi naman yun to reveal His glory. Ngayon, kung katulad naman ni David, si David, di ba, nagkasala siya. So, he suffered from the consequence. Kasi lahat talaga ng wrongdoings, meron talagang penalty yan or discipline coming from God. Pero katulad na sinabi ni Rian, whether yan ay consequence or plan ng Diyos sa'yo, na parang wala ka namang nakikita. Naglilingkod naman ako, Lord, bakit ganito nangyari? Parang si Pastor Alan noon, when Pastor Rick Verana died. Lord, sabi niya, pagka namatay si Papa, hindi na ako maglilingkod sa'yo. Pero hindi naman, naglingkod pa din naman siya. Even you're trying to find the answer na ito ba ay consequence, ito ba ay hindi na parang hindi na ganon, it does not matter so much kung ito ba ay consequence o plano ng Diyos. Huwag mo nang hanapin yan. Ang mahalaga, yung mag-grow tayo. No? Mag-grow tayo from it. Grow from your pain. Let us grow from our trials. And lahat naman yan, alam niyo, kahit sabihin mo consequence pa yan, ang consequence ng kasalanan ay hindi para tayo mawala sa kamay ng Diyos, kundi para i-keep nga tayo sa Kanya. No? So yun ang mahalaga doon. Kasi kahit whatever may happen, no? Dumating man tayo sa point na nagkamali tayo, nadapa tayo, narinig ko kasi ito kay T.D. Jakes, sabi niya, no one can snatch away from the hand of God. No one, nothing. Kaya nga, sabi sa Romans 8:31, nothing can separate us from the love of God. Neither death nor life, angels nor demons, no? So, nothing in this world could ever separate us from the love of God. Kaya even our own mistakes cannot separate from God. Ang lang talaga, kung totally talaga, you are rejecting from, yung lumalayo ka na talaga sa Diyos. Pero habang you are broken, you are inquiring from God, then, aanhin ka ng Panginoon kakalingain ka talaga ng Panginoon, even at your weakest moment. And even Paul, kahit si Paul, dumating siya sa sa weakest moment in his life. Para di ba, pag binasa natin ang life ni Paul, perfect na siya. Para sa akin, almost perfect na siya. Na after ng kanyang, pagpapersecute sa church, pero talagang makita mo yung passion niya, yung zealousness, yung kanya talagang love sa church, sa mga tao. Pero then again, dumating siya sa point na sinabi niya, Lord, take away this thorn of the flesh. 3 times yon. Pero sabi ni Lord sa kanya, sabi niya, when I am weak, then I am strong. Sabi niya, ano ba yun, yung pinag-usapan natin gagawin? My grace is sufficient
for you. So, during the storm in life, ito ang wag natin siyang haharapin din talaga ng tayo lang. Let us, ask and ask for the grace of God. Ask for the grace of God. Yung storm in life, hindi talaga natin yan kakayanin ng tayo lang. We really need God. We need His grace. Kahit gaano pa tayo kalakas, kahit gaano pa tayo katagal bilang mga Kristiyano, no, hindi talaga yun yung magsasabi sa iyo na immune ka na diyan sa pagsubok. Hindi eh. We always need the grace of God. Yan. Kaya meron pa akong nabasa din na if you don't understand His ways or His hands, always trust His Trust heart. His heart. Yan, Yes. sinasabi lagi ni Pastor Alan. Yan, Opo. kino-quote niya yun eh. Trust His heart. Yan, yung grace talaga, yung during the storm. Yung grace kasi, when we depend on the grace of God, it only means that we humble ourselves. No, hindi yung grace kasi hindi para magpatuloy ka sa kasalanan o sa mali, pero ito magdepend ka sa biyaya ng Diyos para makapagpatuloy ka na you will stay in His love. We will gonna stay in His love kapag ka yung grace ni Lord yung dinedependahan natin. Kasi kaya nga kung wala yung grace ni Lord, pwedeng abusuhin na tayo ng demonyo. Diba? Kaya may grace kasi para i-keep tayo sa presence niya, i-keep niya tayo sa kanyang mga kamay para lagi tayo, there is always a reason to come back. There's always a reason to stay in His love. Yan. Amen. So, dun sa question, no, so it doesn't matter or wala ka na sa posisyon para alamin pa na ito ba'y consequence O consequence or inalaw ni Lord Inalaw lang, to oo. grow. So, pero ang dulo, gusto kang mag-grow ng Panginoon, mas gusto niyang dumepende. And share ko lang din po yung sa Psalms 23. Siguro yung iba alam na. Yung sa verse 4 yan. to 5, yung even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Ito po yung pinaka dyan favorite ko rin po, na your rod, di ba? Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. So, yung konteksto po niya na ang Panginoon natin yung pastol at yung kanyang rod, kanyang tungkod, parang ganon, pinapalo niya yung mga tupa pero sabi doon, parang yung pagdidisiplina ay pag-comfort ng Panginoon. And yung you prepare a table, akala ko dati, yung you prepare a table, yung literal po na ganito, tapos siya. Pero ang pala niyan, yung talagang ginagawa po niyan ng mga pastol, you prepare a table, yung pastol po ay magagawa ng table, tapos po, ilalagay ka po niya doon sa table na yon habang, kasi diba, let's say, dinisiplina ka niya, so, meron kang pain. So, idadaling ka po ng pastol doon sa may table na yon, and sabi doon, in the presence of my enemies. So, ibig sabihin, habang nandun ka po sa table na yon, pinoprotektahan ka ng Panginoon. So, parang kahit yung mga panahong nasasaktan ka, may pinagdadaanan ka, at inalaw nga ni Lord, let's say, consequence ng ginawa mo, at pinalo ka niya, pero hindi ibig sabihin, pinabayaan ka niya. Mas na-appreciate ko yung presence niya, yung pagmamahal niya, na kahit sa presence ng mga kalaban, pinoprotektahan niya ako. So, grabe lang yung pagmamahal ng Panginoon na, Lord, kahit pala may nagawa ako, pinili mong disiplinahin ako, pero hindi mo pala ako pinabayaan. So, ayun po yung, yun, Tara na, punta na tayo sa natin. Punta na tayo sa secret place. So, Lord. ayun po. Yan.
So even in our wrong decision, mamimit pa din at mamimit pa din natin si Lord talaga. Kasi meron Yes. siyang tinuturo. So hindi afford ni Lord na titigan lang tayo at pabayaan. So meron siyang Hindi siya ginagamit. mabagsik na Diyos. Yes po. Kasi minsan misrepresented talaga siya ng religious people. Ayan, I could say religious people. Ayoko sabihin church kasi church is the body of Christ. So, when you say religious kasi, ano siya yung ano lang siya doon sa law, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi na valid yung law. But sometimes, sabi kasi niya yung talagang we are protected by His love. So, ang Diyos natin is mapagmahal na Diyos. Mapagmahal na Diyos, even in your most vulnerable, define my vulnerable, Rian. Even in your most vulnerable, weakest moment. Yung, alam mo yun, ano ba yung mga weakest? Hindi yung yung you are keep sinning. I mean, yung may sakit ka, you are broken, no? Nade-depress ka, when you are hurt, yun yung mga vulnerable moments natin, yung parang di mo na kinakaya. Doon tayo kinakalinga ng Diyos. Doon tayo yung makita mo yung sarili mo na weak ka. Kasi minsan, misrepresented, yung, naku, mahina ako ngayon, hindi na ako mahal ni Lord. Ganon. Hindi, mas mahal tayo ni Lord. Wala na makakapagpabawas, makakapagpadagdag doon sa pagmamahal ng Panginoon. Amen. Meron kang gusto sabihin? Siguro yung sa sinabi ni Pastora na sometimes we are misrepresenting God and we are misrepresenting the church. Kaya siguro meron mga tao na ayaw pumunta ng church. Because we are misrepresenting the church, therefore we are misrepresenting God. Na sinasabi nila, ay hindi ako pwede dyan, hindi ako welcome dyan. Diba, hindi ako pwede sa church, baka masunog ako sa church. But really, the church is for the people. Ay, hindi ako sa church nasunog. Okay. So, nawala tuloy ako. The church is for the people. So, talagang we can't afford to be condemning, especially to the lost people. Kasi kailangan nga maramdaman nila from us yung belongingness. The same grace, mercy and love that we received is also the same grace, mercy and love that we will give to them. Ayun. So, yun nga, since nabanggit niyo po, as a body of Christ, as a church, how can we encourage someone during their storm season while respecting and acknowledging the depth of their pain? May magandang sagot dyan si Rian. Ang gandang sagot ni Alex. Na-pressure. Paano tayo makakapag-encourage ng tao? Siguro one practical step or tip that we can do ay kailangan talaga din natin sila pakinggan. No, we need to listen to them. So, at yun talagang papakinggan na. So, we need to learn to listen to the people for the sake of hearing and understanding them. Without the thought of condemn. Yes. Without Judgment, condemning them, without judging them. Diba, yun nga yung lagi, siguro, meron akong nabasa na parang sabi, pag makikinig ka sa tao, you listen to them kasi gusto mo makinig, hindi dahil gusto mo may masabi ka sa kanya. So, hindi ganun kasi especially yung mga people who are in pain, people who are hurting, they just want to vent out Gusto lang nilang maglabas ng sama ng loob. So, gusto lang nila magkwento and they are finding someone na makikinig at makakaintindi sa kanila. So, hindi natin dapat at hindi natin pwede invalidate yung pinagdadaanan nila just because we had it easier. Okay, so magkakaiba kasi tayo ng kumbaga ng level ng pain tolerance, magkakaiba tayo ng signal ng storm. So just because we had it easier back then, i-expect natin na kayang-kaya din nila yun, na madali lang yun. Mani lang yan. Hindi natin pwede sabihin. Kaya mo yan. Ano ba yan? Kaya hindi sapat yung kaya mo yan, okay lang yan. So, ako nga ganito pinagdaanan ko. So, parang ako doon. Lagi ako sasabihan ng anak ko, ikaw ka, mami. Sige, tuloy mo na. Ayun.
we need to be the people na gusto nilang pag-open upan, hindi yung pag may problema, iiwasan ka kasi, ay, ayoko magkwento dyan kasi i-judge lang ako niyan eh. No, kailangan maramdaman nila sa atin yung understanding. Nabanggit nga rin ni Pastora Sara kagabi na we need to empathize to them. Yung empathy na hindi baliktad. Sometimes, we empathize to them by putting them in our shoes instead of putting ourselves in their shoes. So, magkaiba yon. So, hindi natin pwedeng i-compare sila sa atin based dun sa pinagdaanan natin at kung paano natin yung pinagdaanan. Kasi they have their own journey and they have their own pain, they have their own storms. Kaya, Zagians, we love you. Tama, unang-una you have to listen so that you can understand. Kasi pag yung listening kasi is understanding by heart. No, hindi ka makikinig kasi you're trying to find a solution or give a solution. Minsan tama yung enough na nag-open sila, nagsalita sila. And if they are not asking for yung advice, then I think that is enough. Yung may sinasabi kasi tayong unsolicited advice eh. Di ba? Parang ako yan. Joke. Ay, pangalawa naman, listen. And then, of course, we can encourage them through the Word. Through the Word of God. The Word of God is very powerful. Pero gamitin lang din talaga natin yung Word of God sa tama. No? Kasi hindi siya kutsilyo. Hindi siya para mas lalo pa silang masaktan o mas lalo pang maramdaman nila that they are condemned. No, so kailangan gamitin din natin yung Word of God sa tama. Dapat, kaya sabi ng Bible, sabi sa Corinthians, kahit na mag-speak ka ng knowledge, ng wisdom, or anything na alam mo, but without love, it is nothing. So ang ang motivation talaga natin, when it comes to dealing with people, it should always be love. Yan. Kaya ang standard natin, it's not our experience. Not my experience, it is Jesus. How Jesus deal with the people. How Jesus deal with the people who are weak, who are sick, tama? Now, who are sinning. Jesus first find the need. Kaya si Jesus, effective siya. Kasi hindi niya muna binibigay yung solusyon. Hinahanap niya muna yung need. Kaya best way to encourage people is ihanapin mo muna kung ano yung need ng tao. Para malapatan mo talaga ng tamang, gamot para sa kanya. Parang doktor ka. Di ba? Ang doktor, hindi mo sabi, namumutla ka. Kaya may cancer ka. Di ba? Parang gano'n, mamamatay ka na next week. Parang diniagnose mo na agad. Hindi mo nga nagsasalita eh. Yung pala, gutom lang kayong pala. So, kailangan, mo muna yan, i-diagnose mo muna, pakinggan mo muna, anong problema, anong pinagdaanan niya, yung pala, hindi siya kumain nag-fasting pala. Pero kasi hindi ka pwedeng conclude agad. So, better talaga to listen. And then, through the wisdom of the Holy Spirit, we cannot give a right word without the Holy Spirit. Yan. Kaya, we ask, as tayo din, pagka nakikipag-deal tayo sa mga needy or someone who is in pain, ask the Holy Spirit to give you the right word, to understand the person, para maging blessing din talaga tayo sa kanila. Ayan. Tsaka po yung sinabi rin po ni Pastora kagabi, yung sasamahan natin sila. Ayun. While in the storm, katulad po nung story ni Peter and ni Jesus, di ba nung nag-doubt nung nasa storm sila, nag-doubt si Peter, hindi naman sinabi ni Jesus, ayan, buti nga sa'yo, nag-doubt ka kasi, marubog ka sana dyan. Pero inabot ni Jesus inabot ni Jesus, sinamahan niya, and even sa mga disciples niya. No? So, si Jesus kasi meron din siyang emosyon. Tao siya. And so nararamdaman din ni Jesus yung nararamdaman ng mga disciples niya, nararamdaman ng mga tao. So importante na, yun nga, kasi parang di ba tayo po parang prone na tayo na, ito sasabihin ko, ganyan. So parang thinking kasi nung tao, wala silang safe place
dun sa mga sasabihin nila na parang pwedeng makalabas, pwedeng sabihin. So, hindi sila komportable. So, we need to first build yung security din po dun sa mga tao na pinakikinggan natin. Dapat maramdaman nila na kaisa kanila dun sa storm na yon. Yung being there. And being there. Yung time you spend with someone who is going through the storm. Yun nga, hindi lang naman laging yung words. No, yung nandiyan ka lang pagka kailangan. Di ba? Na-experience mo yun. Dali, share mo. Ito po, ayun, na-share ko lang din po kagabi na kapag ka nasa storm tayo, nasa trials, nung time po na yon, I think second take ko ng board exam. So, syempre may mga magchat-chat sa akin na, okay lang yan, take ka ulit. Uy, hindi na rin makikinig kasi hindi na pumapasok sa mind ko. So, parang wala na, parang, bakit okay lang yan? Nasasaktan nga ako eh, di ba? Nag-fail nga yung tao, sasabihin mo, okay lang yan. Try ko lang, ayaw na nga eh. Diba? So parang, minsan tayo, marami akong alam na Bible verse, sasabihin ko to, ganyan. Marami akong naipon. So sometimes, hindi naman po talaga yun yung kailangan ng tao. And I remember, si Ate Pauline, shout out po kay Ate Pao. So, kahit until now, naalala ko po, ang ginawa nun ni Ate Pao, kasi alam niya na rin yung feeling dahil naka-experience din po siya ng failures sa board exam. Hindi niya na ako sinabihan na, Kat, kaya mo yan, mag-take ka ulit, may plano si Lord sa'yo. Alam niyo po, ang ginawa niya lang po sa akin nun, niyaya niya po akong lumabas, kumain kami. Naalala ko yung kinain namin, carbonara. Sa Frank and Ivan's. Niyaya niya lang po ako noon, sinamahan niya ako. So, all throughout the years, hindi ko na naalala yung mga sinabi ng mga tao nung time na yon, yung encouragement. Pero ang naalala ko na lang, andun sa Ate Pao nung kailangan ko ng someone na kailangan ko ng taong makakasama. So, yun yung the power of being there. So, yung presence po natin, yung kailangan ng mga tao, yung presence natin, yung kailangan ng mga disciples natin. So, yung mga PIDs, yan, powerful po yun. Yung moms, meeting outside meetings na yung sincerity po natin bilang leaders, ramdam nila. Hindi lang natin sila minimit out of cell group, hindi natin sila minimit kasi may goal setting ulit, pero minimit natin sila to really meet the need of the people. Ano ba yung need na yun? Yung companion or yung presence po natin. So, yung sa akin naman, yung sinabi ko kanina ni Pastora na you do it with love. And ayun nga po, dun sa pinagdadaanan naming storm ngayon, alam ko na may karapatan akong magalit, na may karapatan akong manumbat, may karapatan akong magwala o magsabi ng kung ano-ano. Pero nung pumunta kami po kay Pastora to seek advice, kung paano ko ba i-handle tong gantong storm, ang sinabi lang ni Pastora is yung do it ng may pagmamahal. So, kahit mas gusto kong magsabi ng mga masasamang words, hindi. Kumbaga kung magwala. Justified naman. Para na diba? yun nga po, to justify. Pero, doon ko naunawaan yung unconditional love ng Panginoon na, Lord, ganito ka ba magmahal? Ganito ka pala magmahal na mas pinipili mong umintindi, umunawa, magpatawad, kahit mas mukhang tama ang magwala. Parang ganun yung yung tinuro sa akin ng Panginoon na yung grabe. And akala namin, actually yung decision namin, kailangan mong maramdaman na mali ka. Kailangan mo ganto. Kasi parang sa tingin namin, doon siya matututo. Hindi pala. So, ang sinunod po namin yung advice ni Pastora na, ayun nga, na address the needs. Hindi mababanggit ko na eh. Hindi kailangan ng taong yon yung panunumbat ko. Kailangan ng taong yon yung kailangan niya yung pagmamahal, pag-uunawa, pag-iintindi sa kanya. So, ayun po yung binigay namin. And nakita ko po yung resulta. Galing po mismo sa kanya, sabi niya, matigas ako sa matigas, pero malambot ako sa malambot. So,
ganun yung ano po, yung pinakita sa amin ng Panginoon. So anumang sitwasyon, pag-ibig talaga. And be like Jesus. As a church, be like Jesus dun sa mga taong may pinagdadaanan, sa mga taong nahihirapan. And the best siguro na marinig from someone na nakikita ko si Jesus sa buhay mo. Parang ang sarap sigurong makapakinig ng nakikita ko si Jesus sa buhay mo. Sa pagsama mo. Opo. The people will believe. The people will believe. Ako, I learned this, yung mga nasasabi, yung pinag-uusapan natin, yung sinasabi ko, hindi ko yon alam agad. Hindi ko naman na-realize agad yon. It's through the storm. Kasi, siguro, ako kasi, I want the life to be perfect. Lagi ako dapat yung linya na straight yan. Straight. Para sa akin, I make sure that yung life ko will be straight. Pero, yung pagiging straight, hindi ko naman sinabing you have to fail, you have to commit sins. Pero yung mga inalaw na Lord na storm, doon ko nakita na hindi ang life pala hindi lang laging straight or may slope ba 'yon? Tama. Yung ano siya, yung may ups and downs. Then may alon siya. So doon mo mas maiintindihan yung ibang tao eh. And you also understand kung paano ka sinalba ni Jesus, kung paano niya ka sinalo, paano kanya hinawakan during your weakest time, yung storm in life. So kapag dumaan ka na pala doon sa slope ng buhay, then magdadagdag ng wisdom. Mas madadagdagan mo yung wisdom, mag-i-increase din yung love mo sa ibang tao. 'Di ba? It adds value sa life natin, yung mga storms. So we are blessed din po talaga kasi yung mga leaders natin na ahead na sila sa mga experiences, sa mga storms, nabibigyan nila tayo ng wisdom. So we can learn from them and marami pong salamat, Pastora. And sa mga leaders, no? And yun po yung kapag meron tayong kasama, merong makikinig sa atin, pero paano kung nasa storm tayo ngayon, nasa storm ka ngayon, kung saan wala ka nang matatakbuhan? Ano yung gagawin mo? Yung ikaw na lang mag-isa. Ayun. Gusto mo ba sumagot o ako muna? Jack and Poy tayo. Okay. I experienced this, ito naman, I'm speaking naman sa part ko, kung ano lang ginawa ko, which is effective sa akin. Paano nga kung dumating yung point na wala yung leader mo, wala yung pastors mo, na wala ka nang matakbuhan, anong gagawin mo? Si Lord talaga. Si Lord talaga, I draw my strength from God. I make sure na yung sagot, makuha ko sa Kanya. Yung strength, makuha ko sa Kanya. And, kasi one important thing that I learned, no, pagka may storm in life or may mga trials, yung sinabi kasi isang pastor na, sabi niya, pain is the most intimate way to know God. Yung pain na yon, hindi lang physical. Pwedeng yun nga, when you are sick, when you are alone, when you lost someone that you love, yun yung painful experiences natin eh. And even yung kapag dumating ka sa point na nakita mo na sa sarili mo na you are weak pala, when you are exposed, painful din yun eh. Diba parang you fail yourself, you fail other people, parang na-disappoint ka sa sarili mo. Then, that's the best time, yung pain na yon ay mas lalo kong makilala, mas lalo kong maging, kaya yung binasa ni Gelay kanina, God is close to the broken-hearted. So, si Lord talaga yung kinatakbuhan ko palagi at kinakausap pag wala talagang, sometimes God allow na wala ka din talagang makausap. Hindi sa ayaw ka naman nilang kausapin or talagang pinababayaan ka nila. Pero na-allow talaga ni Lord na you are alone so that yung strength mo talaga is solid na galing kay Lord. Hindi lang sa tao. Paano nga pag nawala na? 'Di ba? Paano na pag wala na? I experienced several losses
No, yung mga ano ko, yung mga pakpak ko na wala na. Lola ko, nanay ko, tatay ko, yung mga ganun, yung paano nga pag wala na. Eh yun, si Lord talaga yung ano, si Lord talaga yung solid rock. Si Alex. Yung ano kasi, parang kahapon, kagabi pag uwi natin, hindi naman. I was also looking back, di ba? Parang ngayon kasi madali na i-look back kasi nalagpasan mo na eh. But na-realize ko din na parang yung idinaan talaga ako ng Panginoon dun sa proseso. Kasi ewan ko, hindi ko din maintindihan kasi yung personality ko. Hindi ako kasi hindi ako masalita. Mukha lang ako maingay. Pero I don't really like opening up to people. So parang, kasi parang growing up, feeling ko, ay wala naman may kinig sa akin eh. Ganun. So parang, hindi. Okay. So parang growing up, all these years, parang iba-iba yung stage na ipinaranas sa akin ng Panginoon hanggang sa dinala niya ako dun sa ako na lang mag-isa. So na-experience ko yung meron pa akong masandalan na tao, kaso nagkataon, maling tao pala. Ay! Hindi, barkada! ID tayo mamaya. Tapos, hanggang sa, doon na sa mga tamang tao, pero tao pa rin. Tapos, hanggang sa dinala na ako ng Lord. Doon sa ako na lang talaga mag-isa. Ano kasi, parang medyo years apart. So, parang akala ko okay na, nasabi ko naman kay pastor. Tapos parang nakakalilito ako sa sinabi mo kagabi na parang yung akala mo okay lang na wala nang pinagdadaanan, parang yung pahit ko wala akong pinagdadaanan. Parang hindi ko pinoproblema yung ganitong aspeto ng buhay ko kasi nasa church naman kami, ganyan. Pero dumating din dun sa point na ayun na nga, meron ng storm, pero nung time na yun, katulad na sinabi na Ate Gelay, tinanong niya ako kagabi, ano naramdaman mo? Ako, naramdaman ko talaga, galit talaga ako, inamin ko naman, galit talaga ako. Tapos, nung kinausap namin si Pastora, hindi ko talaga makalimutan sinabi sa akin ni Pastora na ramdamin mo lang, kasi you cannot avoid the pain. Okay, kailangan mo talaga siyang daanan. Kung kailangan mo umiyak ka. Kung kailangan mo magwaling ka. But make sure na while you are crying out to the Lord, you receive a word. And yung word na na-receive ko nun, sa 2 Kings chapter 20 verse 5, sabi dun, I have heard your prayers, I have seen your tears, and I will heal you. At yun yung pangako ng Lord. So, yung talagang dependence ko sa Panginoon, develop niya all those years. So, hindi siya instant. We need to make an effort to draw deeper in our relationship with the Lord. Kasi darating yung time that matetest talaga if we are really rooted in His Word and in His presence. At doon natin magagamit yan. Paminsan kasi iniisip natin, bakit kailangan ko mag-pray, bakit kailangan ko mag-devotion, bakit kailangan ko magbasa ng Bible. You really need to do it because time will come na yun na lang yung masasandalan mo. Not because that's your last resort, pero because yun yung pinaka-importante at yun yung kailangan natin ma-realize. Ayun po. Oo. Sabi ko nga rin kahapon na, nasabi ko rin na ayoko yung sitwasyon na merong pinagdadaanan. Lalo't kung alam nung karamihan yung personality ko po. Pero this time, yung sitwasyon na pinagdadaanan po namin is hindi ko na kontrolado. Hindi na kaya ng EQ ko. Hindi na kaya ng EQ, hindi na kaya ng mga ng personality ko, ganun po. Talagang si Lord na talaga yung may kaya ng lahat ng to. So doon din talaga nag-grow yung dependency. Iba na yung lalim ng panalangin ngayon. Iba na yung bawat worship na ng kanta, parang talagang totoo na. Then recently nga rin po, yun yung pinakita sa akin ng Panginoon na yung habang nagpa-practice din sila dito ng kanta, parang nag-minister yung, kanina, yung sinabi na parang, ano nga lyrics na?
I'm gonna Isa pa sing. po. Ano ba? Ay, Pasensya na ano po. ba? Ayaw, battle Battle belongs to you. belongs Para to Lord, you. ano na to, hindi ko na talaga kaya to. So, battle belongs to you. And kahapon din po yung nabasa ko sa story ni Paul, yung sila po yung yung sa shipwreck. Doon sinabi ni Paul doon sa mga kasama niya, huwag kayong matakot. Kasi, yung ship lang yung masisira, pero lahat tayo ay ligtas o masisave. So, pwedeng palang na may ship during the storm mawawala yung ship. Pwedeng mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng kaibigan, mawalan ka ng tatay, ng nanay, pero hindi mawawala si Lord. So, ayun po yung oo. I mean talagang Lord, during the storm, ito yung sigurado na ikaw yung hindi mawawala. So, ayun po. Yung storm, it exposes din kung saan ka nagde-depend. Opo. Di ba pinag-usapan natin kagabi kasi na paano ma-identify kung sa tao ka nagde-depend, sa sarili mo, o kay Lord. Yung sa ibang tao, madali yan ma-diagnose kapag nawala. Di ba? Pag those people that you depend on, pag nawala yan, alam mo na, nasa tao ka dumidepende. Halimbawa, nawala yung leader, nawala yung someone, yung parents, malalaman mo na yon na, sa kanila pala. Kasi parang ramdam na ramdam yung feeling. Ang mahirap i-diagnose, yung sa sarili mo, ikaw nakadepend. No? Akala mo kay Lord ka pa nakadepend. Pero, yung pala sa sarili, which is more dangerous yan. Kaya ngayon, para i-expose yun that you depend on your own, level 4. Minsan storm signal number 4, storm signal number 5, wherein you are out of control of the situation. Yun yung darating yung point ka na hindi mo control yung sitwasyon. Kasi pagka-control mo pa yan, pwedeng talaga sa sarili mo lang ikaw nakadepende. Pero pag dumating ka na, inilagay ka na sa storm na hindi mo yan control, alam mo na yon. Ayun, oo. It will break you, pero it will magnify God. It will glorify God. Amen? Amen. So wala po talagang exempted sa storm. Storm. Lahat tayo makaka-experience nun. Yes. So yung next question po is it possible to be a blessing or to serve while experiencing life storms? Pwede po ba tayo maging blessing? Yes. Ang nakita ko, may mga sample sa scriptures na mga Bible character natin na Bible people, yung they are real naman talaga, na during the storm, they become a blessing. Katulad ni Abraham had a wife na barren. May asawa si Abraham na baog. Pero during the time na gusto nila magkaanak, kaya lang matanda na sila, wala silang capability na magkaanak. He prayed for the women who are barren. So, hindi porket may sakit ka, hindi ka na magpe-pray sa mga may sakit. Kahit may sakit ka, pwede ka mag-pray para sa ibang tao na may sakit. No? Katulad ni si Little James, 'di ba? Si Little James na si James, kilala niyo isa sa mga 12 disciples ni Jesus na pilay siya eh. Parang ang sa height niya kasi is 5'1", 5'4", 5'1", 5'4", 5'1", 5'4", gano'n. Tapos kinomission sila ni Jesus na magpagaling, mag-preach ng gospel, ng good news, at maggumawa ng miracles. Tapos, si James, nung nakita niya yung sarili niya na, paano ako magpapagaling sa iba? Paano ako magpe-pray ng mga may sakit? Hindi nga ako gumagaling eh. Hindi nga na stretch yung isa kong paa eh. Yung pilay nga ako eh, 5'1", 5'4" nga ako pag naglakad ako eh. Tapos magpe-pray ako sa iba. Ang sagot ni Jesus, may reason kung bakit hindi ka gumagaling. And malaki ang tiwala sa iyo ng Lord kung bakit hindi. And ibig sabihin, may mga mystery na kaya mong intindihin.
unlike, nakalimutan ko na sa yung ng sinabi ni Jesus eh. Pero sabi niya, malaki yung tiwala sa iyo ng Panginoon, ng Diyos, na kaya mong maintindihan kung anong sitwasyon mo. But it will not limit you from doing good when you are in that situation. So ibig sabihin, pag nasa storm ka, huwag mo na intayin na pumayapa. Hindi na natin iintayin pumayapa, tsaka tayo magiging blessing sa iba. Even during the storm, pwede na tayong maging blessing sa iba. Pwede na tayong mag-offer ng prayer, pwede na tayong mag-encourage, no? Even while we are hurting. Yan. Baka may gusto kong sabihin, Alex. We can Teka, bago mo, definitely... katulad ni Alex na parang ito ang hindi talaga namin halatang may pinagdadaanan. Among that disciples, talagang cool lang talaga siya. No, hindi mo talaga mahahalata. And even kaya nga, the leaders that you see in front, o yung makikita natin ng mga frontliners natin, it doesn't mean that we are completely strong by our own. No, wala kaming pinagdaanan na marami kaming pera, no, na walang problema sa family. Hindi yun eh. Hindi totoong wala na pinagdadaanan. Kaya lang pinili na maging blessing. Piniling mag-serve. Ayan, sige, tuloy mo na. Ayun, tama yung sinabi ni Pastor, you are the one who will choose and decide whether you will serve or not. Kasi, ayun nga, wala naman exempted dun sa storm, wala exempted dun sa problema. So, everyone that we see around, lahat yan lahat yan merong problema. Di ba? But, it's a matter of your decision if you will continue or hindi. But definitely, yes, we can serve while we are in the midst of the storm because it is God. No, hindi naman tayo eh. It's not about us, but it's about God, what He will do to you and what He will do through you. No? So, hindi natin kailangan isipin na, ay, hindi naman ako okay, ay, hindi ko yan kayang gawin. Because whatever we cannot do, God can do. So, you always choose to serve. Always find a way to serve God and serve the people. Alam nyo, one of the ways na talagang makakapag-serve tayo while we are in pain is when you choose to surrender your life to God. Kasi hanggat hindi tayo surrendered, mas imamagnify natin yung problema natin rather than choosing to be with God and to be used by Him. 'Di ba? Kasi alam nyo, yung mga storms naman natin, yan din yung gagamitin ng Lord actually for us to serve effectively. No, kasi kung wala naman tayong pinagdaanan, mahirap talaga para sa atin maglingkod kasi hindi mo maiintindihan bakit kailangan mo siyang gawin. So, mas kailangan natin mag-serve, mas kailangan natin maglingkod kapag meron tayong pinagdadaanan kaysa magmukmuk tayo sa bahay. Di ba? Sabi nga ni Pastor Alan, we can always choose our day. Pwede nating piliin magmukmok, mag-walling, mag-self-pity, pero pwede mo rin piliin na maglingkod, mag-reach out ng ibang tao kasi ibang level of love. Kaya kapag kailangan mo ng encouragement, find someone to encourage. 'Di ba? Yun yung ibang level ng pagmamahal. And it is not pretension na nagpe-pretend kang malakas. Pero kasi alam mo sa sarili mo na it is by the grace of God kung bakit ka nakakatayo. And it is always by His love sa atin kung bakit kaya pa din natin ngumiti, kaya pa din natin mag-serve, kaya pa rin yung kahit sa registration ka, hello po, ganyan. Kahit may pinagdadaanan ka, kasi si Lord yung source of strength mo and hindi ka lang naka-base doon sa mismong situation mo or doon sa storms mo. Amen. So, mas magiging makabuluhan yung proseso ng paghilom pag naging parte ka rin ng paghilom ng iba. So, iba yung kwento na habang pinapagaling ka ng Panginoon, meron kang kasama na napapalakas mo rin. And minsan yung mga disciple, sila yung ginagamit ng Panginoon to comfort you at the same time, na parang ipapaalala sa'yo na hindi ka nag-iisa. Minsan nga yung sinasabi mo sa ibang tao, hindi, akala nila para sa kanila eh. Pero parang kinakausap mo yung sarili mo. So pwede talaga na
na habang may pinagdadaanan, naglilingkod ka, nakakapagpalakas ka. Ayun po. Okay, but for our last question. Ayan, during your storm season, can you share a worship song and God's promise or Bible verse that ministered to you, and how did this strengthen or help you? Pagkakataon mo na to. Yes, Sa case po ni yes. Alex, Alex. bukod sa pagbanggit niya ng worship Nasaan song, na si Joy? kakantahin niya po Yes ito. po. Instrumentalist, pasok. Nasaan si um, John Lance? One of the worship songs that really ministered to me, yung kantang Rescue. Pasok. Okay. Wala, tumayo na ba? talaga siya. Lance. Sino mas nakakaano? Dali. Lance or Joy. Yung rescue Gigitarahan ka. Ayan. Yung nandiyan ba yung verse? Yung yung Mic lyrics? daw po, palagyan ng Hindi, mangongo ako ngayon, baka mapahiya ako dito. Yung rescue. Sige, kaya mo yan, Alex. Encourage kita. Storm lang yan. Ganun. Lex, hindi ito Parang patungkol hindi sa'yo. natapos yung storm sa boses script. Magkaka-storm. Gusto nyo ba? Sino man gusto kakanta si Alex? Yan. Uy, hindi naman tungkol sa akin. Ayan na. Okay, sige. Ayan na. Paano yung lyrics? Ayan. Ano yung parte ng Backup chorus na lang ba? ako, Lex. Sige. Okay. Huwag na lalo pa magkakastorm. Okay. Go. Ay, tara, gusto pa verse 1. Oo. Gusto pa ata buong kanta. Ay, naku. Hindi pala talaga ito yung calling ko. Sige na, Lord, naniniwala na ako. Pero yung verse 1, sige, yung verse 1. Ay! Hi guys, baka may discover ako. Pakipatay muna yun. Magkakaroon ng bagong member ng worship team. Okay. Go. Ayan na. Parang kumukulog na sa labas. Nag-iipon ng ang Mas pinagpawisan pa ako sa kanta. Alex, ito yung talagang magmamarka sa kanila. Mawawala yung mga sinabi mo kanina. Yung boses ko. Hindi, intindihin, medyo meron ako sakit ngayon. Hindi talaga ito yung boses ko, Sige, intindihan na namin. May sipon. May sipon medyo po ako may eh. ubo. Balang baka po tayo dyan. Ito po yung testimony na you can serve. Even Basahin niyo na lang kaya. Back up, MJ. Ako na lang po, back up. First verse yan, John Lance. Yung mga Kuya Bax, tulungan mo ako dito. Yan na, may backup ka na, oh. Check. Kung alam niyo po yung kanta, hayaan niyo po si Alex. You're not hopeless. You have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS.
In the middle of the darkest night, it's true, I will rescue you. Tama na, tama na. Masyado na kayo natutuwa sa office ko. Ayun, yung... Iyak na siya. Di naman, naiiyak ako sa boses ko eh. Yung kanta na yun, actually narinig ko yan during one of the roughest patches of my life. No, but ito yung... Basta parang nung time na yun, talagang literal feeling ko darkest moment eh. Nung time na yun, I was literally hopeless. Hindi ko na din alam paano ako magpapatuloy. But this is one of the songs that ministered to me. And kasama dun yung verse na Matthew 11:28 to 30 na MSG translation. Sabi dun, are you tired, burnt out on religion? Come to me. Get away with me and you will recover your life. I will show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unfirst rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. So yun yung pangako sa akin ng Panginoon, no? Talagang yung peace, it comes from the Lord. Peace comes from the Lord. So we can make anything that will make our life peaceful because it is only the Lord. And during the times na yung talagang hinagupit tayo ng storm, that feeling natin talagang hopeless na tayo, wala na tayong pag-asa, di mo na alam what's next, the Lord will hear you. Sabi dun sa kanta, kahit whisper na lang, kasi pagod na pagod ka na, yung hindi mo na din kayang humingi, hindi na kayang nung time na hindi ko rin alam paano o lalapit kay Lord eh. Nagpaano express? And, hindi ko rin alam paano ako lalapit kay Lord kasi nahihiya na rin ako. Parang, hindi ko rin alam. Pero, inassure ako ng Lord na, ayun nga, walang makakapagpabawas nung pagmamahal niya para sa akin. But that doesn't mean na yung grace kasi ng Lord, it should not cause us na abusuhin yun, but it should cause us to go back to Him. Na kahit may grace, hindi pwedeng paulit-ulit. At yung pangako ng Panginoon, hindi tayo hanggang dun lang. Hindi tayo hanggang dun lang sa storm na yun, hindi tayo hanggang dun lang sa condition na yun, hindi tayo hanggang dun lang sa sitwasyon na yun, and He is always there. And apart from Him, He will also send out an army para sa atin. Kaya mapalad tayo because we have spiritual family, we have our spiritual leaders na talagang nandiyan dyan lagi para alalayan tayo whenever we need a helping hand. And we have leaders who prays for us na talagang kahit meron din silang pinagdadaanan, no, hindi nag-hesitate din yung leaders natin to reach out sa atin. So there is hope. There is hope kay Lord, and in Him there is peace. Sa inyo po ba, Sarah? Yung minister sa akin, ang nag-minister sa akin yung Mercy. Yan, Mercy. Mercy. Asa si Ate Mercy? Si Nanay Mercy. Yung Mercy, sinabi doon na ano ba yun? Andiyan na ba yun? Yan. Can do. Ito nag-minister sa akin kasi yung mga storms in life, yung talagang yung biggest strongest storm na na-experience ko is of course yung yung loss ko ang Pastor Alan. Sabi ko, di ako iiyak eh. Yan. I thought kasi na kaya ko lahat. Siguro I'm very independent emotionally, and I thought that I can do everything talaga. Akala ko kay Lord ako nakadepend.
narinig ko yan, when it exposes my weakness, yung mga nangyari sa life ko, in-expose din talaga kung gaano ka-vulnerable at weak. Then, the time na I find myself in a weak position or yung mahina ako, doon ko na-learn na it is by His grace. It is by His grace that I can, hindi lang yung mag-manage ng church, hindi lang mag-manage ng family. But yung sa sarili ko, I myself na, kaya ako nakakatayo. Kasi it is His mercy, it is His grace. Yan. So, ang isa sa, yung verse na sa akin, minister is yung sinabi ni Lord kay Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Sabi niya, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. So it is not about me. It's not about what I can do. Kasi nung time na parang hindi ko na kaya, yun. Kanta tayo. Yun yung nakita ko how grace abounds. Tama yung sabi niya na when the weakness abounds, His grace abounds. So pag sa time pala ng weakness, hindi ka itatapon ni Lord. Hindi ka itatapon, hindi ka i-disregard. Mag-a-adjust siya ng grace. I-adjust niya, walang limit. Mas mahina ka, so mas malaki yung grace na ibibigay sa'yo ng Lord. It doesn't mean that magtutuloy ka sa mga wrongdoings, sa mistakes mo, o magpapakalugmok ka. But when you see the grace of God, yung nag-ooperate ka na, ginagawa mo yung something, pinaperform mo as a mother, as a pastor, as a preacher, it's not me. It's no longer I. It's no longer I. It is the Lord's power. Kaya, kapag sinasabi ng mga tao na, ay, pastor, ang galing mo, you're the Wonder Woman of Rizal. Ang galing niyo naman. 6 yung anak mo. It always brings me to the point na, it's not I. I do not boast myself. It is always the Lord. It's always the Lord. Amen? So, dumating tayo sa weaknesses natin, sa mga storms in life na parang hindi na natin kaya and we want to quit and we want to give up. Always remember, God never quit on us. God never give up on us. He always nag-expand yung grace ni Lord. He will enable us. That's the very reason we are here. Bakit nandito tayo? Bakit napaperform natin yung duties natin as parents, as leaders, as workers, as ministers, or whatever, kung ano man yung assignments natin. Kaya kung may mga weaknesses or mga storms, kaya sinasabi niya, don't be discouraged. Be strong. It means, sinasabi ni Lord na be strong not on your own. Be strong not on your own. Be strong in the Lord. Amen. Because His grace is always sufficient. Amen. Sige, kantahin natin siguro sabay-sabay itong mercy. No? And maybe we are facing something, a storm in life, sa family, sa personal, and anything, no? Katulad ng sinabi ng awit, I'm a living proof of His mercy. Amen? Amen. Sige. Let's sing this song prayerfully, no, humbly. We are bringing back
the glory to God, remembering His goodness, remembering His mercy, remembering His grace. I'm living proof of what the mercy of God can do. If you knew me then, you believe me now. He turned my whole world upside down. Took the old and He made it new. It's just what the mercy of God can do. Now I'm alive to tell the story of how I overcome. It's His goodness and mercy and the power of the blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of the blood. I thought I deserved to be 6 feet beneath the earth. For all the things I've done, the things I've said, the choices made that I regret, oh, I would still be lost. But for the mercy of God, now I'm alive to tell a story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of the blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of the blood. Was the cross meant for me that my Savior carried? Now I've been made free by the mercy of God. Was the grave meant for me where my sin lay buried? Now I stand redeemed by the mercy of God. Was the cross meant for me that my Savior carried? Now I've been made free by the mercy of God. Was the grave meant for me that my sin lay buried? Now I've been redeemed by the mercy of God. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of the blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of the blood. It's His goodness and mercy and the power of the blood. Goodness and mercy and the power of
the blood. Amen. Hallelujah. This only draws us. This meeting, this conversation will, one thing that it will only lead us to His love. Amen. Never doubt God's love. Never doubt His love. Even during the storm in life, even during your weaknesses, even during the time of failures, never doubt His love. Because He's there. Sabi ni Lord sa Isaiah 43, when you go through the river, you will not be drowned. When you go through the fire, you will not be burned. I love you. You are so precious in my sight. When we go through the storm, God never condemned us. He never judged us. He knows us. Sabi 'di ba sa scripture, we have someone, God sent His Son Jesus. We have someone who will not condemn us, but who will empathize with our weaknesses. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan. Alam niya yung pains natin. Alam niya yung hurts natin. And those storms He allows, during those times, just trust Him. Trust Him. He will make you not just a better person, but He will unfold His love to you, His love for us. Mas marirealize natin kung gaano kalaki yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Amen? Sige, may we all stand up and itong congregation na to, we are not this is a gathering of not of the perfect people. Sabi nga ng isang kasabihan, I'm not perfect, I am just forgiven. Amen. That every time that we go to Him, whatever kind of state we are, kahit anong panahon man, anong season meron tayo ngayon, we can always expect that God is there. Amen? Hallelujah. And dun sa storm na meron ka ngayon, o pinagdaanan mo na, o pinagdadaanan mo ngayon, make God be known in your life. Amen. Unang-una, sa'yo, sa sarili natin, mas makilala natin ang Diyos during this storm. Kasi magpapakilala siya. Kung may sakit ka, the storm, yung storm of life mo ngayon, yung sakit, then you will know that He is a healer. He is the healer. When you are alone, magpapakilala siya that He is with you. When you are worrying, when you are afraid of the future, magpapakilala siya that He is your peace. When you need something, you are broken financially, or when you are in need, you will find out that God is the provider. Kaya nagpakilala si Lord that I am the great. Tell to the people, I am what I am. Ako ang kailangan nila kahit anong klase ng panahon ng buhay nila. Amen? Hallelujah. Let's pray. Let's pray. God knows our hearts. God knows our storm. Kahit minsan di alam ng ibang tao kung ano yung dinadaanan mo ngayon, di nila naiintindihan, pero si Lord naiintindihan niya. You can raise up your hands before the Lord towards God. Amen. Kasi bago natin i-reach out si Lord, ni-reach out niya na tayo. Hallelujah. And sometimes we cannot find solution at this moment. But the best thing is, kung we cannot find solution, at least we can find God. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Continue to minister to the people, Holy Spirit.
We will not boast in our weaknesses, but we will boast on who you are to us. Lord, meet them where they are. Meet us where we are, God. Yung nangangailangan ng kagalingan, Lord, be a healer to them. Those who are doubting, be an answer to them, Lord. Just talk to God. Isa lang yung gusto ni Lord, mag-progress yung relationship natin sa Kanya. Yung trust natin, mag-increase yung trust natin sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Lord, dahil during the storm, it changes us. It changed our perspective about you. It changes our perspective about ourselves. It changes our perspective about other people. It allows us to understand our humanity, yung pagiging human po namin. And it also it allows us to understand your divinity. Yes, you are divine. You are sovereign. You are the God in control. You are the Lord over the storm. Whether it is outside or inside. Kahit may mga storm kami inside of us, andun ka pa rin, Panginoon. You are the Lord over the storm. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pwede natin kantahin yung chorus na nagtest, yes, I am alive, that tells the story, how I overcome. Amen. You declare that you will gonna overcome that storm. You will gonna overcome that storm because God is with you. God is with us. His grace is sufficient. His grace is abounding. Amen. It abounds. It abounds. I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy, power of the blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of the blood. Hallelujah, Lord. Sa umaga pong ito, anyone who needs forgiveness, those who are living in fear, those who are living in guilt, I pray, God, that you heal them, that they will find you as the Redeemer of their lives. Amen. If you need forgiveness, just raise up your hands and we will gonna pray. Lord, salamat po, Panginoon. Hallelujah. People might not understand us kung ano man yung pinagdadaanan po namin. And sometimes their patience, their love are limited. Even their forgiveness are limited. But I come to you. Lord, forgive me. Forgive me from all my sins. Redeem my heart. Wash me with your blood. And Lord, this time, I depend on not my own doings, not on my own strength, but I depend on your love and on your grace. Thank you, Father. Yes, you are my Father, and I am your child. There's no other thing that can hinder us, that can hinder our relationship. Thank you for your forgiveness. Kapatid, you are forgiven. You are cleansed by the blood of Jesus. And He
enables you through His grace. You are not alone. You are not doing it alone. You are not facing this world alone. God is with you. He is the Emmanuel of your life. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for forgiveness. Thank you for the cleansing power of the blood of Jesus. At sa sino mang pinatawad ng Diyos, wala nang pwedeng mag-condemn. Amen? Hallelujah. Say to yourself, I am forgiven. I am strong in the Lord.